Mapagpalang araw sa araw na ito sa ating lahat. Ang panibagong paksa na ating pag-uusapan o ibabahagi ko patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Ito kasi marami ang ito mas madalas ito pinagtatalunan kung totoo bang Diyos si Kristo. Sa akin pong belief o pananampalataya, gaya ng nakaraang mga binahagi ko sa aking vlog patungkol kay Kristo na siya si Yahweh, at kung gaano, bakit siya yung may kapangyarihan at may karapatan, kaya siya ang dahilan at tanging tagapagligtas natin, diba? Siya ang may kapangyarihan dahil Diyos siya na ibinigay ang buhay, kaya kaya niyang tubusin ang buong sanlibutan, at siya ang may karapatan dahil siya ang may likha at ang may-ari nito. So yun po yung nakaraang video natin. So ngayon, yung magiging paksa ko naman, ano ba talaga yung mga patunay ayon sa nasusulat kung ano ba talaga ang kalagayan ni Jesus, kung siya ba talaga ay Diyos o tao, at gaya ng iba sinasabi pang anghel. So yung pagiging anghel, totoo naman na sinasabi si Jesus ay anghel. Pero iba po kasi ang pagkaunawa ng iba patungkol doon sa ibig sabihin ng anghel. So sa ibang vlog ko na lang po itatopic yun, kung bakit tinatawag na anghel si Kristo rin. So sa ngayon, yung pagiging Diyos niya. So pag-aaralan po natin yung patungkol sa pagiging Diyos ni Kristo. So si Kristo ay tao na isinilang, ngunit ang kalagayan niya bago siya isinilang sa libutan ay anak ng Diyos. Hindi bilang tao kundi Diyos. Present na siya sa panahon ni Abraham bilang Diyos o si Yahweh. So mababasa po natin na siya ay present na sa Juan 8:58. Juan 8:58. Ang ginagamit ko pong translation ng Bible ay yung MBB, yung Magandang Balita Biblia. Kasi ito po yung mas madaling maunawaan sa ating sa wikang Pilipino. Dati sanay ako sa ang Biblia, pero maraming ron, medyo ang hirap unawain kasi parang mas malalalim yung mga Tagalog na sinasabi doon. So punta po tayo sa Juan 8:58. Sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na." So si Jesus ang nagsasalita nito ayon sa sulat ni Juan. So sinabi niya na bago pa pinanganak si Abraham ay siya na. So ibig sabihin, bago siya pinanganak, as in si Jesucristo ay present na siya bago pa ipinanganak si Abraham. So before. So ano ba tinutukoy niya? Bakit bago pa si Abraham? Ibig sabihin, kahit nung bago pa si Abraham, sa panahon pa ng mga nauna hanggang kila Adan at Eva, at hanggang sa panahon ng pagkalika ng anghel ay present na siya. So may ibang verse pa na ibibigay na patungkol doon, pero hindi ko na idadagdag para mabilis po tayo. Pero dito sinasabi na siya ay present na sa Juan 8:58. So ano ang ebidensya na bukod diyan, anong ebidensya na siya talaga ay Diyos? So mababasa natin, paglagi akong nagko-compare ng luma at bago. Kasi tandaan po natin ang lumang tipan ay mga hula na mangyayari sa bagong tipan. So kaganapan ng mga propesiya sa lumang tipan, ang bagong tipan. So basahin natin una sa Exodus 3:14. Exodus 3:14. Exodus 3:14. Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga." So anong sabi dito? Diyos ang nagsasabi dito. Sabi niya, "Ako'y si ako nga." So kung babasahin natin ng buo ito, yung mismong para maintindihan natin kung bakit ganito yung sinabi ng Diyos, kasi nagtanong dito si Moises na
Ano raw ang itatawag sa kanya kung tanungin siya ng mga Israelita, kasi isusugo siya ng Diyos doon na pumunta palayain ng Israel eh. So ano raw ang sasabihin niya? Kung ano pangalan mo sa pangalan ng Diyos? Sinabi niya, ako'y ako nga. So ang nagsasalita rito, ang Diyos. So makikita naman natin sa Bagong Tipan yung salitang ako nga. Makikita natin yan sa Juan 8:24. Juan 8:24. Sinabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So, ang nagsasalita rito ayon kay Juan, sulat niya si Jesus. So, sinasabi niya na ako'y ako nga. Oh, di ba sabi niya diyan? Sabi niya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga. O sinasabi ni Jesus na siya'y ako nga. Same sa sinabi ng Diyos sa Exodus na ako'y ako nga. So isa po itong patunay. So may tatlong bibigay po ko sa inyo na mga verse na sa Lumang Tipan at Bagong Tipan na mayroon silang magkakaugnay. So isa yan. So sinasabi niya na siya'y ako nga. Sinabi ng Diyos na ako nga. Sinabi ni Jesus ako nga. So pinapatunayan yan na siya yun. Siya yung Diyos. And then pumunta naman po tayo sa Isaiah 44:6. Isaiah 44:6. Isaiah 44:6. Ang sabi ni Yahweh na hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. So, sabi ni Yahweh naman dito sa Isaiah 44:6, siya ang simula at ang wakas. Tapos tumungo po tayo si Yahweh po nagsasalita dyan. Tumungo naman tayo sa Apokalipsis 1:8. Apokalipsis 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyang, nakaraan at darating. So, dito sa Revelation o sa Apokalipsis, si Kristo ang nagsasalita rito. So, sinasabi niya siya yung Alpha at Omega. Yung Alpha at Omega po, ang ibig sabihin po niyan, una at huli. Kasi po yung Alpha at ang Omega, yan po ay alpabeto na ginagamit ng Grego. So, pag sinabi pong Alpha at Omega, ibig sabihin po niyan, una. Tapos, Omega, huli. Ang alpabeto po kasi nila from A o A hanggang O. So, kung sa atin, dun sa abakada natin, di ba, sa abakada natin from A to Ya, hanggang Ya lang tayo, Y. Di ba? Ngayon, kasi bago yung alpabeto natin, hindi na yung dating abakada. Pero, kung doon natin babase, parang A to Ya. Dito naman, sa Grego, Alpha, Omega. Ibig sabihin nun, una at huli. From alpabetong Grego, na ibig sabihin nun, Alpha, A, Omega, O, kasi A hanggang O lang sila. So, ibig sabihin, una at huli ito. So, dito makikita ninyo, sinasabi ni Jesus na siya yung Alpha, Omega. Same, doon sa sinabi niya, doon po sa Isaiah 44:6. So, pangalawa pong patunay ito na siya ay Diyos. Siya din, sinabi ni Yahweh, Alpha, Omega. Sinabi naman ni Jesus, ni Kristo, na siya yung Alpha at Omega. So, pangalawa pong pagpapakita at sinasabi niyang siya ang Diyos. Siya yung anak ng Diyos. So, punta naman tayo, pangatlo, sa awit 82:6-7. Awit 82:6-7. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng katas-taasan, ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay, katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. So, ito po ay sulat ni Solomon. Salmo po ito, awit ni Solomon. So, dito,
David po, si David po pala. So ito po ay awit ni sulat ni David o awit ni David. So sinasabi niya, propesya niya ito doon sa sinasabi ng Diyos o ni Yahweh. Ngayon makikita natin dito naman. So makikita natin dito sa 1:10:34-35. 1:10:34-35. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan niyang ng salita ng Diyos at hindi maaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. So, sinasabi dito ni Jesus din mismo na sinabi niya, gaya ng tao mamamatay kayo. Same sa sinabi doon sa awit na ang nagsasalita nun ay ang Diyos ni David na si Yahweh. So kung sinabi sa awit doon sa sulat ni David na si Yahweh na sinabi niya na mamamatay kayo, yun din ang sinasabi ni Jesus dito sa Juan. Doon sa awit, ang kausap niya, ang sinasabihan niya ay yung mga spiritual being, yung tinatawag na anghel. Pero sa ibang paksana kung anghel ba talaga, kung ano ibig sabihin ng anghel. So sabihin natin mga spiritual being, mga nilikha na spiritual, mga hindi natin nakikita. Yun ang kausap ng Diyos doon, ni Yahweh. Pero dito, ang kausap naman dito ni Jesus ay yung mga leader ng relihiyon, mga Pariseyo. So sinabi niya doon na sinabi ko sa 'di ba sinabi ko at nasusulat sa inyong kasulatan, sinabi ko na mamamatay kayo, sinasabi niya na siya yung nagsabi noon. So sinasabi ni Jesus na siya mismo yun. Si Yahweh yun, na Diyos ni David ang nagsasalita nun, na tinutukoy ni David. So yun ang pangatlo. So una, bakit si Jesucristo ay Diyos? Sa tatlong bagay na ibinigay ko sa inyo. Una, ano siya? I am. Diba? Sabi niya, I am. Siya yung I am, sinabi ng Diyos, I am, sinabi ni Jesus, I am. Sinabi ni Yahweh, Alpha at Omega, sinabi ni Jesus, siya rin yung Alpha at Omega. Pangalawa yun. Pangatlo, sinabi doon sa awit ni David, sa sulat ni David, na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan gaya ng tao. Yun din yung sinabi ni Jesus sa Juan, na, di ba sinabi ko, nasusulat sa inyong kasulatan, na sinabi ko, sinasabi niya na siya yun. Sinasabi niya sa mga kausap niya mga Pariseyo, sa mga Hudyo, kapwa niya Hudyo. So tatlong bagay po yan. Yung tatlong bagay po yan, marami pang ibang verse na magpatunay sa pagiging Diyos, pero yung tatlong bagay lang ang mas ibinibigay ko sa inyo at binabahagi ko sa inyo. So sana po na matutunan ninyo yan sa iba na para sa kanila hindi Diyos si Kristo. Medyo pag-isipan nyo na po kung hindi Diyos si Kristo, kasi dito sa talatang ibinigay ko na tatlong bagay ay nagpapatibay na siya ay Diyos. At hindi nyo po kayang basagin kung ano yung nakasulat na ito. Sabi ko, ang Bible kasi hindi po na makakakontra yan. Sila po ay nag-uugnay-ugnay from luma to bago, magkakaugnay po sila. Hindi po pwedeng magkakontra-kontra yan. Kung sa tingin ng iba o ninyo na nagkakontra-kontra, hindi po yung Bible lang may problema doon. Maaring kayo yung nagkakontra-kontra kasi maaring kulang pa sa kaalaman. Pero ang kaalaman naman, hinihingi natin sa Diyos yan. Gaya ko, ipanalangin lang natin, naturuan tayo ng Diyos. Bigyan tayo ng karunungan patungkol sa salita niya. Ibibigay niya yun kasi gusto niya yun. Ibig sabihin, interesado ka sa kanya. So, ibibigay niya yun. Kagaya ng iyan ang hinihingi ko. Kaya ito, natutunan ko to. Hindi ito natutunan ko dahil sinabi ni pastor, sinabi ng ano. Dahil ito, hiningi ko sa Diyos. Dahil doon, nagsikap din ako, mag-aral din ako. Nagbasa ako ng Biblia, nakinig ako sa mga pastor. Lahat naman ng mga reliyon, pwede mo pakinggan. Pero, salain mo. Paano mo masasala? Basahin mo sa Bible. Aralin mo rin yung sinabi nila kung totoo hindi, di ba? Ngayon mo makikita kung ano yung tama. Manalangin ka sa Diyos na tulungan ka. So tutulungan ka kung paano makaunawa. Ngayon, marami pa rin naman akong inaaral dahil sabi nga, ang pag-aaral, hindi naman natatapos yan. Hanggang buhay ka, nag-aaral ka. So, kaya tayo dapat nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ng Biblia. So, ito yung binahagi ko sa inyo, ito yung aking mga natutunan na sana makita rin ninyo at tanggapin ninyo kung ano ang tunay na kalagayan at katangian ni Kristo. Dahil yun ang magiging batayan ng kaligtasan natin. Dahil yun ang pananampalatayaan na natin. So, muli, magandang araw sa
araw na to, umaga kasi ngayon. So magandang umaga sa inyo. At God bless po always sa ating lahat.